for today's video. Episodes 104 and 105. Events produced by RDV Sound and Lights and Audio Mindanao Events. Ngayong araw ay revisit natin yung 2 araw namin na event dun sa Davao Central College, kung saan yung unang gabi ay school pageant at yung pangalawa ay pagsadya night na nag-feature ng music event na may 3 banda. At ang main act doon ay yung Sla Rhythm, na isa sa mga sikat na local reggae band Davao City. At sa video din na ito ay titingnan natin kung ano yung nagiging karanasan namin doon sa venue mismo at yung mga bagay na na-encounter namin, yung mga problema, issues, at kung ano pa yung dapat namin gagawin para sa improvement ng aming team para sa susunod na mga events natin. Tara, titingnan natin sa video na ito. Ilan to sa mga snapshots na nakuha namin during the event ng 2 araw doon sa Davao Central College at Real Davao City. Yan, yung beauty pageant kung saan dinaluhan ito ng more or less mga 500 katao, mga estudyante. Before the event, as usual, nag-conduct ako ng ocular inspection to make sure na yung dadalhin naman ng mga gamit ay exactly mamimit yung needs ng event mismo. So yun, makikita nyo sa next na video yung ginawa kong ocular inspection dun sa DCC or Davao Central College at Real Davao City. Ito yung venue, isang school gymnasium. Pagdating ko dun, may nag-iinsayo ng mga estudyante in preparation dun sa event nila. Kinanda ko tong ocular inspection 2 days before sa event proper. So ayan, yan yung buong venue niya. Dito kami maglalagay ng LED wall na 24 panels during the first night, at saka yung trusses namin, at saka yung mga ilaw, at saka yung sa second night na pagsadya night ay doon din namin ilalagay yung aming backline, yung aming mga amps for instruments, drum set, and so on and so forth, at saka yung mga monitors namin. So sa first day, we arrived at around 6 AM kasi kailangan namin maaga para sa setup dahil magte-tech run pa sila after lunch. So yun, ang dala namin sasakyan ay isang L300 at saka isang bunggo. Doon namin pinagkasya lahat ng gamit na kakailanganin. Medyo marami-rami yung dala namin sa audio, sa lights, at saka pati yung sa LED wall. So yun, luckily yung school mismo, yung mga estudyante ay tumulong sa amin doon sa pagdiskarga ng mga gamit. Swerte dahil tinulungan kami. Mas napadali yung pagdiskarga ng mga gamit doon sa venue mismo. So ayan, setup time na. So ayan si Michael, ang aming energetic na backliner. Ayan, nilalatag niya na yung isang mahabang wire namin from the stage papunta sa aming tech table. Yung audio setup namin, 2 loudspeakers na may 2 subs per side, isang unit na LED wall, at saka 2 speakers para sa center fields, and then 4 na main monitors. Then 8 moving heads, then 4 na atomic LED lights, and then 24 na LED par lights, plus may 2 blinders. Then sa power amps naman, may 5 power amps kaming gagamitin sa event na ito. 2 live categories na amp, at saka keyblur na 3.
Ayan yung lights console namin na Pearl. So ayan, patapos na kami sa setup. Then, event proper na. Pageant night. First night sa event. Second night na naman tayo. Maghanda na naman kami ngayon para sa kanilang pagsadya night. Kung saan may 3 bandang magpi-play. Maya-maya konti. Yung in-house band ng school, yung BJMP band, at saka yung Isla Rhythm. Ito yung paghanda namin. And then nilagyan na namin ng backline yung stage, yung arms ng instruments, gitara, baho, keys, then yung drum set. And then dinagdagan namin ng isang monitor para sa drummer. So ito yon. Abangan yung next na videos namin ay ilan sa mga kuha dun sa mga banda.
So yun, natapos din kami ng mga around 8 PM nung April 27, 2024. Ayun, after that, baklas time para uwi na. Ayan yung mga boys. Niligpit na yung mga gamit namin. Medyo marami-rami, but nakaya na naman. Natapos kaming magbaklas at mag-ayos ng mga gamit, karga sa sasakyan ng mga 10 PM yata yun. So yun, karga, and then uwian na. Pagod, pero sulit. Masaya ang crowd. Yan, pauwi na kami. So, yan yung event namin guys noong April 26 and 27 sa Davao Central College, Davao City, Ruil, Davao City. So, ano ba yung mga issues na na-encounter namin doon? May ilan, normal naman yan, part yan ng event eh. Unang-una, nagkaroon ng problemang yung LED wall ng isang beses, siguro 1 minute, pero naayos naman. Nagkaroon na ng problema yung patches, so nagkaroon ng disconnection, so nawala yung LED wall, pero yun, naayos naman. Pagdating naman sa audio, medyo nagkaroon ako ng problema dun sa dun sa stereo ng front of house, yung sa left side, medyo mahina kumpara dun sa right side. Nung in-examine ko after the event, yung snake cable pala namin, yung sa out, medyo may problema yung isang channel. So yun, inayos naman namin. Ganito talaga kami every after event, check talaga namin yun. And then aside from that, yung natural acoustics nung venue mismo, kaya kung maririnig nyo dun sa kuha namin ng mga videos dun sa live music na yung sa second night, medyo iba yung natural acoustics. Yung sa stage kasi, yung sa likuran ng table namin ay may wall yun na puro semento. So doon bumabanda yung tunog, yung audio mismo. Pero generally okay naman. Nai-raos naman yung event successfully. And then lastly, yun, na malayan ko na yung sa high din namin, yung Twitter ay kailangan namin ayusin after that event para sa susunod na mga events ay swabe na. So yun guys, salamat sa panonood at magandang araw.